kalma lang po. Ligtas po kayo ngayon. Nandito po kayo sa ospital. Wala po kayong kailangan takbuhan. Huminga po kayo ng malalim. Inhale. Exhale. Hindi! Niyo ako. Inhale. Hindi, may paparating. Kailangan natin humilag. Nasaan ang mga tropa ko? Kailangan silang maligtas! Sergeant J, narinig ko po kayo. Pero wala po kayong dapat takbuhan. Subukan niyo po muna huminga ng malalim. Hindi! Hindi! May sumisigaw! May sumasabog! Hindi ko sila maintindihan! Hindi ko sila maliligtas! Sergeant J, alam ko pong mahirap. Naiintindihan ko po kayo. Pero subukan po natin huminga. Hindi! Kailangan silang maligtas! Ibalik po natin ang sarili natin sa kasalukuyan. Subukan po natin, pero huminga po muna kayo ng malalim. Sergeant J, ibalik po natin ang sarili niyo sa kasalukuyan. Subukan niyo pong hawakan tong malamig na bote. Ano po ang nararamdaman ninyo? Malamig. Matigas. Pero, hindi ko kayang alisin sa isip ko. Okay lang po yan. So, hawakan po natin ang realidad. Andito po tayo ngayon. Ano po ba ang nararamdaman niyo? Nararamdaman niyo po ba yung sahig? Yung upuan? Opo. So, subukan po natin i-focus yung sarili po natin sa mga bagay na nandito po sa loob ng silid. Pero parang may putok pa rin. Sergeant J, wala pong putok. Tahimik po yung paligid. So, makinig po tayo. Ano po yung mga tunog na naririnig niyo po dito? May aircon. May mga humahakbang. May mga tunog ng papel. Ay po, tama po. Lahat po ng naririnig niyo po, wala po siya rito sa ospital. So, wala po tayo sa labanan, Sergeant J. Wala pong panganib. So, subukan po natin huminga ulit. So, isa pa po. Inhale. Exhale. Ayan po, napakagaling. So, ano po ba yung naaamoy niyo po dito sa loob? Disinfectant? Okay po. Tama po. Ibig sabihin po, nasa kasalukuyan po tayo. Komportable naman po ba kayo nakaupo dyan ng maayos? Oo, pero ang bigat pa rin ng dibdib ko. Parang hindi ko patanggal yung mga nararamdaman ko. Alam ko pong mahirap, pero hindi po kayo nag-iisa. May mga kasama po kayong tutulong sa inyo. So, normal lang naman po na bumabalik po yung flashback. Pero tandaan po ninyo na tapos na po yung laban nyo, Sergeant J. Hindi na po natin kailangan tumakas o lumaban. Tapos na? Pero bakit parang kahapon lang nangyari? Dahil po kasi yan sa PTSD or tinatawag po natin post-traumatic stress disorder. So, minsan po bumabalik po yung alaala natin na parang totoo, pero ang mahalaga po is natututo po tayong kontrolin ito. Kagaya ngayon, di ba po unti-unti na po kayong bumabalik sa realidad? Oo nga. Pero parang pagod na pagod ako. Okay lang po yan. Normal lang po na makaramdam po kayo ng pagod pagkatapos ng flashback. Gusto niyo po ba munang uminom ng tubig or gusto niyo po bang maupo muna? Siguro maupo muna ako. Salamat. Gusto niyo po ba? Tulungan ko po kayo maupo? Okay lang po bang hawakan ko kayo? Napakagaling po ninyo, Sergeant J. Malaking hakbang na po yun. Subukan po natin huminga ulit ng malalim. Inhale. Exhale. Ulitin po natin. Inhale. Exhale. Okay po. Tama ka. Tapos gumaan yung pakiramdam ko. Pero parang natatakot pa rin ako. Ganun po talaga. So, minsan po, hindi po agad nawawala yung takot natin. Pero ang mahalaga po is natututo po tayong kontrolin to. So, hindi po tayo pwede ma-stuck sa flashback. Kailangan po natin mag-move forward. Okay naman na po ba kayo ngayon? Salamat. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung wala kayo. Ay po, nandito lang po kami lagi. Hindi po kayo nag-iisa sa laban na to. Kung kailangan niyo po ng tulong, tawagan niyo lang po kami. Okay po? Oo, sige. Sige, subukan ulit natin. Okay po. Step by step po tayo dito, ha? Handa po ba kayo matuto? Okay po. So, isa pa po. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, pag nakakaramdam na po kayo ng takot, ng kaba, subukan lang po natin huminga ng malalim lagi. Okay po ba? Okay po. Thank you po.
ba't di ka na naman pumasok? Kukunin ko yung cellphone mo. Alam mo, Ash, anak, ginagawa namin to para sa'yo. Iniisip lang namin yung pag-aaral mo. Gusto namin na makapag-focus ka sa pag-aaral mo para magkaroon ka ng magandang future. Sana isipin mo rin yun at pumasok ka sa school mo at makipag-usap ka sa mga kaklase mo. Yun lang naman yung gusto namin mangyari. Magandang hapon po, Miss R. Salamat po sa paglaan ng oras para makausap ako. Alam kong nahihirapan po kayo sa sitwasyon ni Ash ngayon. Oo nga po eh. Hindi ko din po kasi alam eh. Ngayon po, hindi na siya pumapasok sa school. Hindi na rin po siya nakikipaghalubilo sa ibang tao. Sinasabi ko nga po sa inyo, tamad lang siya eh. Hindi na kailangan ng therapy. Ang kailangan niya, disiplina. Naiintindihan ko po, Miss R, na bilang magulang, nag-aalala po kayo sa sitwasyon ng anak nyo. And syempre, iniisip nyo rin po na ito ay isang paraan para disiplinahin ko yung anak ninyo. Tama, sinubukan ko na nga lahat eh. Kinausap ko na siya ng masinsinan, kinuha ko na yung gadgets niya. Pero wala pa rin nangyari, nasa kwarto pa rin namin siya palagi. Nakakulong lang siya doon, nagmumukmok. Naiintindihan ko po na bilang magulang, iniisip nyo nga po na ang pagdidisiplina sa inyong anak ay sa ganung paraan lamang. Pero paano po kung ang anak niyo po na si Ash ay meron po palang ibang nararamdaman, kaya ganun yung kanyang kinikilos? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, Miss R, ay si Ash po ay merong major depressive disorder. So, yung major depressive disorder po ay hindi lamang basta lungkot. So, ito po ay nakaka-apekto sa utak po. So, dito po, ang mga madalas na sintomas ay wala siyang energy, walang motivation, and also nahihirapan siyang gawin yung mga normal na ginagawa niya sa pang-araw-araw. So, dito po, mahalaga po na makakuha siya ng suporta mula sa mga taong nasa paligid niya. Ibig niya bang sabihin may sakit siya? Opo. Katulad po ng diabetes na nakaka-apekto sa dugo, ang depression nga naman po ay nakaka-apekto naman sa utak. So, hindi po ito tanda ng kahinaan o katamaran. Ito po ay isang kondisyon na nangangailangan ng tamang pangangalaga at suporta sa mga tao sa paligid niya. So, malaki po ang maitutulong ng mga therapy para po matulungan si Ash bumalik sa dati niyang sigla. Ay, hindi. Hindi ko pa rin sigurado. Sa tingin ko, iniiwasan lang talaga niya yung responsibilidad. Naiintindihan ko po kayo, Miss R. Minsan po mukhang parang iniiwasan niya mga bagay-bagay, pero madalas po ay dahil mahirap lang po talaga sa kanya gawin ang mga simpleng bagay. So sa tamang gamutan po tulad ng counseling, suporta ng pamilya at kung minsan ay gamot, malaki po ang posibilidad na bumuti ang kanyang kalagayan. Paano kung imbis na umukay siya, mas lumala pa siya dyan sa therapy na yan? Magandang tanong po yan. Pero ayon po sa pag-aaral, epektibo po talaga ang therapy, lalo na kung kasama po ang pamilya sa proseso. Sa pamamagitan ng family therapy, mas mauunawaan po ninyo kung ano ang pinagdaraanan ni Ash, at matututo rin po kayo ng mga paraan kung paano siya masusuportahan. Family therapy, di ibig sabihin kasama din ako dyan. Opo, pero maganda po ito para sa inyong dalawa. Hindi po ito para maghanap pa ng mali, kundi isang ligtas na espasyo kung saan kayo pwedeng mag-usap ng maayos. Matututo ng mga strategy sa pagharap sa depression at palakasin ang inyong relasyon bilang pamilya. Malaki po ang magiging papel ninyo sa kanyang paggaling. Okay, ayoko rin kasing nakikitang nahihirapan siya eh. At yan po mismo ang nagpapakita kung gaano niyo po siya kamahal. Sa pamamagitan po ng pag-unawa sa kanyang kondisyon, nagsisimula na po kayong maging bahagi ng kanyang pagbangon. Sige, susubukan ko yung therapy na sinasabi mo, pero wala akong pinapangako. Pero sana nga, maging okay siya. Ayos lang po yan. Ang mahalaga po ay bukas kayo sa posibilidad ng pagbabago. Malaking bagay na rin po yung pagsubok po ninyo dito. Mag-schedule na po tayo ng session at dahan-dahan natin ayusin ang lahat. Okay po, salamat po, nurse. Bukas na bukas din po, dadalhin ko na din po dito yung anak ko. Isasama ko na rin po yung ibang family namin para po sa therapy na yan. Thank you po. Thank you.
Natutuwa po akong makita na nandito kayong dalawa. Malaking hakbang po ito para matulungan po yung kalagayan ni Ash ngayon. Salamat po, Mama, sa pagpunta. Malalampasan natin to, anak. Ash, gusto ko rin sanang marinig kung anong pinagdadaanan mo para mas maunawaan ka ng mama mo. Hindi ko alam. Parang wala nang saysay lahat. Kahit gumising sa umaga, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Alam kong nagagalit si Mama. Pero gusto ko lang talagang makaramdam ng maging maayos ulit ako. Minsan, hindi ko na rin gustong pumasok sa eskwelahan. Parang gusto ko na lang din magkulong lagi sa may kwarto. Sana sinabi mo sa akin, anak. Sorry kung hindi kita napapakinggan. Ash, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Miss R, malaking bagay po na pinapakinggan niyo si Ash ngayon. Sa pamamagitan po ng pag-unawa, mas madali pong makakatulong tayo sa kanya. Gagawin natin to, anak. Magkasama tayo dito. Tama po yan, Miss R. Sa suporta po ninyo, unti-unting babangon si Ash. Maaari po tayong magplano ng mga gawain na magbibigay sigla sa kanya, kagaya po ng pag-jogging sa umaga o yung mga sibling pag-usap sa pagkainan. Maganda yan. Gusto mo, anak, sabay tayo mag-jogging bukas? Sige, subukan po natin. Sige. Hindi ako makahinga. Parang mamamatay na ako. Miss T, huminahon po kayo. Nandito po ako para tulungan kayo. Huminga po kayo ng malalim. Unti-unti po tayong huminga, malalim mula sa ilong, palabas ng bibig. Sabay po natin gawin ha. 1, 2, 3, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Miss T, para po makatulong sa inyo, pakisabi naman po sa akin ng 5 bagay na nakikita niyo sa paligid. Isang upuan, larawan, orasan, saradong pinto, ilaw. Miss T, may ilang katanungan na po ako. Pwede ko po bang malaman kung may mga narinig kayo sa paligid? Mga naglalakad, yung mga nurses, saka mga tunog ng mga monitor. Amoy po, may mga naamoy po ba kayo? Ano po naamoy niyo? Parang amoy ng mga alcohol, saka yung ibang gamot. Okay po, ma'am. Mas maayos na po ba ang pagdaramdam niyo? Oo. Medyo nakakahinga-hinga na ako. Salamat. Ano po ba yun, nurse? Yan po ay isang panic attack, Miss T. Normal lang po itong nararamdaman at maraming nakakaranas ito. May mga paraan po para ma-manage ito. Tuturuan ko po kayo ng ilang techniques para makaiwas sa mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Importante po na magpatingin kayo sa doktor para po ma-assist ang inyong kalagayan. May mga gamot at therapy rin po na makakatulong sa inyo. Salamat po, Nurse Jana. Hi, Miss J. Ako po si Nurse Taylor. Nandito po ako para tulungan ka. Alam ko po, mahirap po yung pinagdadaanan nyo ngayon. Pero may ilang lang po akong mga dapat pong itanong at malaman po sa inyo para po masigurado ko na okay kayo. Gusto ko na lang mawala na yung sakit. Naiintindihan ko po.
Alam ko pong mahirap yung sitwasyon nyo ngayon, pero nandito po kami para tulungan at masigurado po na ligtas ka. Pwede po bang sabihin ninyo sa akin kung ilan po or gaano karami po yung pills na nainom nyo? Hindi ko talaga. Marami. Halos lahat. Parang nainom. Okay ma'am, salamat po sa pagsabi nyo. Mahalaga po na malaman ko kung ilan po or kung gaano karami yung nainom nyo para po alam po namin kung paano ka matutulungan. So ngayon po, kailangan ko po kayong kunan ng vital signs para po malaman ko po kung ano pong nagiging effect sa inyo or ano po yung kalusugan nyo ngayon. Okay lang po ba yun ma'am? Okay po. Check po natin na yung oxygen. Ayan, check natin sa oxygen mo. Check ko rin naman dito mo ha. So, medyo mabilis po yung pulso ninyo at mababa po yung blood pressure nyo. So, babantayan po namin ito. So, ma'am, kamusta po kayo? May nararamdaman po ba kayong masakit or nasusuka po ba kayo? Pagod lang talaga. Okay lang po yan, ma'am. Normal po yan sa mga na-overdose. Ngayon po, may i-check po ako sa may bandang tuhod niyo po. Okay lang po ba na i-check ko yun? Okay, ma'am. Hawakan ko po yung binti niyo, ma'am, ha, para ma-check ko po. Magaling po kayo, ma'am. Mukhang okay naman po ang lahat sa inyo ngayon. So, sisiguraduhin po namin na magagawa po namin ang lahat ng kailangan para maiwasan po yung kahit na ano po or mga possible po na complications. Miss J, based po sa nararamdaman nyo at kung gaano po karami yung nainom yung pills, maaari pong kailangan po natin na bigyan po kayo ng activated charcoal para po matulungan kayo na ma-absorb po yung mga gamot po na nandiyan pa rin po sa tiyan nyo. Pero ngayon po, patuloy po namin kayong babantayan. So, Miss J, alam ko po na mahirap po yung pinagdadaanan nyo ngayon. Nakikita ko po ito sa mga mata ninyo. Alam ko po mahirap, pero nandito kami para siguraduhin po yung kaligtasan ninyo. Ang mahalaga po ngayon ay mag-focus po tayo sa kung paano po kayo matutulungan. Nandito po ako, Miss J, para po malaman. Handa po akong makinig sa inyo. Alam ko po mahirap yung pinagdadaanan ninyo, pero gusto ko po na malaman ninyo na hindi pa po ito ang katapusan. Ang mahalaga po ngayon ay nandito ka, ligtas ka. Ang lahat po gagawin natin para po matulungan kayo. Malalagpasan niyo po lahat ng sakit na nararamdaman niyo. Miss J, pwede niyo po bang ikwento sa akin kung ano pong nangyari sa buhay niyo? At kung ano po yung rason kung bakit ginawa niyo po yung ganyan? At bakit po ganyan kabigat yung nararamdaman niyo? Ang dami kong problema. Pakiramdam ko hindi na sila nauubos. Wala pa akong makausap sa trabaho. Pakiramdam ko, ang sama-sama kong tao. Naintindihan ko po, Miss J. Parang ang bigat ng lahat. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo na hindi po dyan nasusukat yung pagkatao ninyo based sa nararamdaman ninyo. Higit ka pa sa sakit na nararamdaman mo. At sana po matulungan tayo para po malagpasan to. Hindi po kayo nag-iisa sa lahat ng ito, okay? Palagi pong may paraan kahit na parang imposible po. Ang importante sa ngayon ay mag-focus po tayo para may balik po yung dating sigla ninyo. At pagkatapos po pag-usapan natin kung ano pong best na support system po para sa inyo. Miss J, gusto ko pong ipaalam sa inyo na mamomonitor ka po namin na mabuti dito. Para din po matiyak namin na ligtas ka.
kakausapin na rin po namin yung counselor at saka yung psychiatrist na tutulong po sa inyo para po ma-overcome mo yung mga nararamdaman mo. Hindi mo na kailangan dumaan dito ng mag-isa po. Andito po kami para makinig, maalagaan at tulungan po kayong makahanap ng paraan para po magpatuloy. Natatakot ako. Pero, ayoko na ng ganitong pakiramdam. Naiintindihan ko po na natatakot kayo, pero sana malaman niyo po na hindi po kayo nag-iisa rito. Kung kailangan mo ng kahit ano o gusto mo po ng kausap, nandito lang po ako. Miss E? Miss E, pabukas mo na dito. Ay, Miss E, ano pong ginagawa niyo? Hi po, Miss E. Nakita po kita kanina sa banyo. Ano pong nangyari sa inyo? Parang hindi ko na kaya. Sabi ko, this help me feel something. Hindi ko naman gustong mamatay. Naiintindihan ko po kayo, Miss E. Mukha po kayong nahihirapan, pero kailangan po natin alagaan yung sugat nyo. Lilinisin po muna natin yung sugat nyo, ha? Bakit? Mukhang mas mabuti pang ganito. Ang sugatan po kasi ang sarili, Miss E, ay isa pong paraan ng paglabas ng sakit. Pero may ligtas pa po na paraan para malabas niyo po yung mga nararamdaman niyo. Gusto niyo po bang subukan yung iba pong coping strategies? Anong mga strategies? Pwede po tayong gumamit ng mga stress ball or kaya mga journal po. Ito po, gusto niyo po bang subukan? Mukhang interesting. Opo. Sa journal naman po, pwede po kayong magsulat ng mga nararamdaman nyo para po mabuhos nyo lahat or wala po yung mga nararamdaman nyo. Ano pong nararamdaman nyo nung na-try nyo po yung stress ball? Okay naman. Naging relax ako. Nabawasan yung mga iniisip ko. Mabuti naman po. Oo, makakatulong po ito sa para po sa emosyon nyo. Para po males po yung mga naiisip nyo. At pwede rin po tayong magpa-therapy. Like yung sa dialectal behavior therapy or yung DBT. Ano yun? Sa DBT po, Miss E, is dito po matututo po kayo or masasanay po kayo para maging mindfulness at maging emotional regulation. Makakatulong din po ito sa iyo para mas mapahusay pa po yung mga kakayanan nyo na tungkol po sa mga nararamdaman nyo. Parang kailangan ko yan. Oo, Miss E, nandito lang po kami at ang pamilya nyo para po tulungan ka, magtiwala lang po kayo sa sarili nyo at sabay po tayong maghahanap ng mga mas ligtas na paraan para po sa inyong emosyon. Salamat, Nurse Ann. Walang anuman. One is the loneliest number that you'll